Nagising si Caleb sa mahinang sinag ng umaga na pumapasok sa maliit nilang bintana. Tahimik ang kwarto, at ang taning maririnig ay ang mahinang ikot ng electric fan. Nakahiga lang siya sandali, nakatitig sa kisame, parang may bigat na hindi niya maipaliwanag. Bakit parang mabigat ang pakiramdam ko ngayon? Bulong niya sa sarili. Umupo siya sa giid ng kama at napatingin sa lumang estante sa sulok ng kwarto. Naroon ang isang lumang Biblia na matagal na niyang hindi nabubuksan. May manipis na alikabok na nakapatong dito, parang patunay kung gaano nakatagal mula nang huli niya itong hinawakan. Ilang segundo siyang nakatitig doon pero agad din niyang inilihis ang tingin, parang may iniiwasan. Paglabas niya ng bahay, sinalubong siya ng mainit-init na liwanag ng umaga. Huminto siya sa may pintuan, huminga ng malalim, at saka marahang isinarahang pinto sa likuran niya. Tahimik ang kanilang kalsada. Paminsan-minsan lang may dadaan na tricycle at maririnig ang tahol ng aso sa malayo. Habang naglalakad papunta sa paaralan, mas ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Mahigpit ang hawak niya sa strap ng bag at ang kanyang mga mata ay nakatingin lang sa daan. May mga estudyanteng naglalakad din, nagtatawanan, nagkukwentuhan, pero nananatili siyang tahimik. Hindi niya alam kung bakit kakaiba ang pakiramdam ng araw na iyon. Parang may mangyayari, pero hindi niya matukoy kung ano. Pumasok na siya sa campus ng school. Habang nasa hallway siya, makikitang chill at tahimik na pumasok si Caleb sa silid-aralan. Mainit at ang liwanag ng araw ay pahilis ng pumapasok sa bintana, dumadampi sa mga upuan na parang walang pakialam sa pagod ng araw. Kinuha lang sana niya ang naiwan niyang notebook sa ilalim ng desk, pero may napansin siyang kakaiba sa sahig. Isang wallet? Napatigil siya. Wala nang tao. Sarado na ang mga pinto ng ibang classroom. Tanging electric fan na umiikot ang maririnig kasama ang mahina niyang paghinga. Pinulot niya ang wallet. Mabigat. Hindi niya alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Para bang may ginagawa siyang bawal kahit wala pa naman siyang ginagawa. Dahan-dahan niya itong binuksan. Makapal na pera! Napasinghap siya at agad na tumingin sa pinto, baka may nakakita. Wala. Sa isip niya, parang may boses na pabulong. Walang nakakita. Kailangan mo yan. Parang sumabay sa boses ang mga alaala. Caleb, bukas na ang deadline ng project fee, sabi ng teacher kanina. Wala pa rin akong baon, sabi ng nanay niya noong umaga, pagod ang muka. Wala ka na namang ambag, biro ng kaklase niya noong isang linggo, sabay tawa ng iba. Humigpit ang hawak niya sa wallet. Isang beses lang naman. Hindi naman niya kasalanan na may naiwan. Hindi naman siya magnanakaw. Hindi yan sa'yo. Napapikit siya. Umupo siya sa upuan. Hawak pa rin ang wallet. Tahimik ang silid. Pero sa loob niya parang may nag-aaway. Kailangan mo yan. Mali yan. Walang makakaalam. Pero alam mo. Napatingin siya sa pader sa harap. May maliit na kahoy na cross na nakasabit doon. Hindi niya alam kung dati na ba iyon o ngayon lang niya napansin. Naalala niya ang sinabi sa youth service na matagal na niyang hindi dinadaluhan. Kahit walang tao na nakakita, may Diyos na nakakakita. Bigla siyang napalunok. Tumingin siya ulit sa laman ng wallet. Kayang-kaya nitong bayaran ng project fee. May matitira pa para sa baon niya sa buong linggo. Nanginginig ang kamay niya. Narinig niya ang yabag ng paa sa labas ng hallway. Baka bumalik ang may-ari. Mas bumilis ang tibok ng puso niya. Parang may timer sa dibdib niya na malapit ng sumabog. Hawak niya ang wallet. Bukas pa. Isang galaw lang, pwede niya itong ilagay sa bag.
Isang galaw lang, pwede niyang ilagay sa mesa ng teacher. Walang nakakita, pero may Diyos. Pumikit siya. Lord, mahina niyang bulong, halos hindi marinig. Alam kong walang tao, pero nakita mo. Parang biglang bumigat ang wallet sa kamay niya. Dahan-dahan siyang tumayo. Lumakad papunta sa teacher's table at inilapag ang wallet. Hindi dramatic, walang music, walang ilaw na biglang sumikat, pero may kakaibang gaan sa dibdib niya. Lumabas siya ng classroom nang hindi lumilingon. Kinabukasan, maingay ang silid. Guys, may nakakita ba ng wallet ko kahapon? Sabi ni Marco, halatang kinakabahan. Buti may naglagay sa table ni ma'am. Kumpleto pa lahat. Nagkatinginan ng mga kaklase. Si Caleb, tahimik lang sa upuan. Hindi siya nagtaas ng kamay. Hindi siya nagsalita. Ngunit sa loob niya, may kapayapaan na hindi niya maramdaman noon. Hindi dahil may nakakita sa kanya, kundi dahil alam niyang may nakakita. Pag-uwi niya, binuksan niya ang lumang Bible na matagal nang hindi nagagalaw. Hindi niya alam kung bakit, pero gusto niyang magbasa. Parang may nagbago. Hindi sa paligid niya, kundi sa loob. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ngumiti siya. Hindi dahil madali ang buhay, kundi dahil pinili niyang maging tama kahit walang nakatingin. Sa mundong akala niya ay walang nakakita, may isang laging nakatingin.